Ano ba yung mga requirements for Filipino travelers going to China in 2026? Helpful apps na pwede nyo ma-download if you're traveling to China. Ito yung pinaka nakakakaba ko na flight ever in my entire life. Naiinis pa rin ako pero kumalma ka, Marvin. The best airport memories of my life. What? What? Hi guys, welcome back to the vlog. So for today's video, we are going back to China. So babalik tayo sa mainland China guys kasi meron akong trabaho na gagawin doon. No? Sa China yung simula ng trabaho. Tapos sakto yung mga Chinese friends na nakilala ko, di ba sila Ari, sila Pablo, is nakikipagkita rin. So sakto yung day na to, free yung schedule nila. Tapos sabi ko, sige agahan ko na lang. Before magsimula yung trabaho ko sa China, agahan ko na lang ng 1 week para makabanding ko rin sila. So, imimit natin yung mga Chinese friends ko. Actually, hindi ko alam kung saang lugar kami pupunta. Pinagkakatiwala ko na lang sa kanila kung saang lugar kami pupunta. Kasi itong darating na week, May 1 to 5 is a long holiday daw sa China. Tapos sabi ng mga friends ko, ay nako kapag long holiday dito sa China, sobrang daming tao. Like, hindi mo may enjoy mag-explore. Sabi niya, punta na lang tayo sa parang mga probinsya, yung tahimik na vibe. Kasi sabi ko, sige. Kasi actually, nag-China na ako before. Hindi nga yun holiday, sobrang dami na ng tao. So what more pa kung holiday, no? Connecting flight yung gagawin natin. Connecting flight na naman kasi ito na naman yung mura. Alam mo naman tayo kung ano yung mura, doon ako. Ang gagawin natin, papunta tayo sa Shanghai, no? Shanghai, China. But magko-connecting flight muna tayo sa Guangzhou. So ang ruta natin, Manila to Guangzhou, tapos Guangzhou to Shanghai, no? Connecting flight kasi yun yung mura. And then ang sasakyan natin is China Southern Airlines, no? China Southern. Nasa Southern ako kasi yung katrabaho ko dati, pag sinasabi kong Southern, sinasabi niya, it's Southern. Southern. So, China Southern Airlines. Tapos, pinili ko na lang din siya kasi parang full board flight na siya. Meron ng mga bagahe. I think meron na rin pagkain. Okay, let's go na sa requirements. Ano ba yung mga requirements for Filipino travelers going to China in 2026? First, of course, you need a valid passport na dapat valid siya at least 6 months. Second, kailangan natin ng visa. No? So, nag-apply muna ako ng visa kasi nga mag-stay ako ng matagal sa China. So, we need a valid China visa. And then, pangatlo, of course, you need a round-trip ticket. Kailangan mo ng round-trip ticket kasi gagamitin mo rin siya sa visa, guys. Hindi siya kagaya ng ibang visa application na okay lang na walang ticket, di ba? For China visa, you need to buy your round-trip ticket. You also need your hotel booking. Kailangan mong magpakita ng hotel booking for the entire duration of your stay para makapag-apply ng visa. And then, number 5 requirement, of course, e-travel. Kailangan nyo lang i-download yung eGov.ph and then ilagay doon yung details ng inyong flight. And then the last one is yung CDAC or yung China Digital Arrival Card. Di ba sa Thailand meron silang TDAC, Thailand Digital Arrival Card. Sa China meron din siyang CDAC, China Digital Arrival Card. If you fill out mo lang siya, pwedeng 72 hours, at least or within 72 hours before your flight. Tapos magkakaroon kayo ng QR code. Madali lang naman siya, ilalagay mo lang yung details ng flight, tapos may QR code na kayo. I think pwede kung makalimutan nyo, pwede naman mismo doon na sa China. Parang dati ganun yung ginawa ko. Pero syempre pipila pa kayo, mag-fill out pa kayo ng manual. Pwedeng gawin nyo na lang siya in advance. Actually guys, medyo kinabahan ako sa immigration na in fairness to me kasi walang pila. As in pagpasok ko sa immigration, walang pila. So ang daming available na officer. So pumila lang ako dun sa officer. Syempre marami silang time magtanong kasi walang pila to. Walang pila. So marami silang oras na magtanong. So ang una ng tanong is, saan ka nagtatrabaho? Sabi ko travel vlogger po sa private. Sabi niya, patingin nga ako ng page mo. So wala naman akong Facebook page. So ang pinakita ko siyempre yung YouTube ko. Sabi ko ito po. Tapos as in binusisi niya yung mga content. Chinek niya yung mga first time ko na experience na hiningan ako ng proof na travel vlogger ako. So kinabahan ako. Tapos chinek niya. Buti na lang naman yung mga content ko doon is mostly travel naman talaga. So okay. Tapos after nun, nung siguro na-satisfy na siya na travel yung mga contents ko, ayun na, tinataka niya na. Pero kinabahan ako. And then, ayun lang naman. Tapos, ikinakabahan pa ako kasi, di ba connecting flight ako? Tapos, ang layover ko lang 1.5 hour. Ang hilig natin sa 1.5 hour. Yung kasi yung mura. Yung mura kasi is yung konti yung layover. So, pagdating natin sa Guangzhou, meron lang tayong 1.5 hour para mag-transfer dun sa Shanghai, papunta sa Shanghai na flight. Tapos sabi ko, lalabas pa kaya ako ng immigration? Kasi syempre, unang pasok ko is Guangzhou, do. So sabi ko, shit, sa Guangzhou ba,
tatanungin na ako ng immigration, lalabas pa ba ako ng immigration, kukunin ko pa ba yung bagahe ko? Kasi sa Japan nangyari yun. Meron akong flight, sana guys naririnig niyo ako may nagsasalita, pero sige. Sa Japan kasi nangyari sa akin yun na sa ano pa lang, sa Tokyo, nag-enter ako sa Tokyo, tapos pinalabas ako sa immigration, pinakuha rin sa akin yung baggage ko. Tapos ang connecting flight ko is Tokyo to Sapporo. So akala ko, ganun din yung mangyayari sa Guangzhou, pero iba pala sa Guangzhou. Kagaya ng mga ibang ginagawa natin, pupunta lang tayo sa transfer desk. Hindi na tayo lalabas ng immigration, hindi ko nakukunin yung bagahe ko. So, pupunta lang tayo sa transfer desk. So, 1.5 hour is actually feasible. Parang kaya yung 1.5 hour. Tapos, binigyan na rin nila ako ng 2 tickets. Ganito guys, di ba, nag-connecting flight din tayo nung Thailand. Nung last travel lang, nag-connecting flight. So, ganito rin sa China. So, 2 ticket na yung ibibigay nila, no? Kabahan kayo pag isang ticket lang ibinigay, kasi ibig sabihin pag isang ticket lang ibinigay, ibig sabihin lalabas kayo ng immigration tapos kukunin nyo yung pangalawang ticket, magche-check-in ulit kayo. Pero pag 2 na yung ticket na ibinigay, usually hindi na kayo lalabas niyan, usually magta-transfer na lang kayo. So ayan, sabi nila kukunin ko na sa Shanghai yung baggage, hindi na ako lalabas sa Guangzhou, magta-transfer lang ako, which is mas okay yan. Okay guys, doon naman tayo sa mga helpful apps na pwede nyo ma-download if you're traveling to China. Of course, first, Alipay tsaka WeChat Pay. Or Alipay tsaka WeChat. Kasi merong Alipay doon sa mismong Alipay at tsaka WeChat Pay doon sa mismong WeChat, no? So I think helpful talaga siya kasi lahat ng mga tinitinda sa China, kahit yung mga sa gilid-gilid, tumatanggap sila ng mga Alipay, WeChat Pay. Pwede namang credit card or cash, pero mahirap. Like may mga stores na hindi sila tumatanggap ng cash, may mga stores na hindi sila tumatanggap ng foreign na credit card. Mas okay talaga na Alipay or WeChat Pay kahit anong gusto mong bilhin, mabibili mo. Tsaka mas convenient talaga siya. Ayun lang, kailangan mong i-link yung credit card mo. Ako naman guys, nilink ko siya ilang beses na ako nag-China. Parang okay na, wala namang nangyayari sa credit card ko. So parang I think very helpful yung 2 app na yun. Pangalawa is Google Translate. Of course, 'di ba ang China hindi naman sila hindi naman lahat ng tao doon nagsasalita ng English. Pero na surprised ako yung willingness na tumulong ng mga tao doon. Kahit yung hindi sila nakakapag-English, pero if may Google Translate ka lang, grabe yung willingness nila na tumulong kapag may tanong ka. Especially sa mga bata, kasi may patience pa sila. Pag mga medyo may edad na wala silang patience mag-Google Translate. Okay. Tapos, ano pa ba? Didi. Kung gusto niyo naman mag-taxi or mag-grab Didi, mura lang din dun taxi sa China guys actually. Tapos for the maps, I recommend A-Maps. 'Di ba? Nag-Google Maps ako doon, pero mas accurate talaga yung A-Maps, especially if gagamit kayo ng mga public transport. So yun yung mga helpful apps na mare-recommend ko kung pupunta kayo sa China. And then ano pa ba yung mga tip? May mga direct flights naman actually guys. Meron yatang Cebu Pacific, Philippine Airlines, na dumidiretso sa China, pero I just choose itong connecting flight kasi nga ito yung pinakamura. Pinakamuraan, kaya ko naman yata mag-connecting flight. Okay din naman yung airline, may pagkain na and all that. Ay, may naisip ulit ako na tip. Ang China pala, di ba mayroon sila mga firewall, so mahirap mag-access ng social media doon kasi may mga naka-block na social media like Instagram, Facebook, YouTube, naka-block doon. Kahit yung Google Drive, kinakabahan nga ako baka hindi na naman ako makapag-transfer ng files. Kasi mahirap talaga mag-transfer ng Google files doon kasi nga dahil sa firewall. So I recommend na, di ba, bumili kayo ng eSIM, tapos i-activate nyo na siguro dito kasi baka wala na kayong internet doon. So inactivate ko na yung eSIM ko dito, itatagal ko na lang yung data roaming kapag nandun na ako. Tapos, i-turn off nyo yung locations ng mga apps nyo. Di ba meron kayong mga apps, punta kayo sa settings ng phone nyo, tapos meron doong location, di ba, nung every app. Like, punta kayo sa Instagram, tapos location. Di ba may allow location doon? I-ano nyo muna never, parang never allow location. Kasi once na didetect ng China yung location ng app, na ginagamit mo siya doon sa kanila, nabablock siya. Tapos, I recommend, stick to your eSIM kasi once mag-connect ka sa mga Wi-Fi, nabablock din. Minsan hindi, pero minsan nabablock. So, I recommend eSIM talaga.
Kasi pag mag-connect sa wifi, minsan hindi mo na ma-access yung Messenger, hindi mo na ma-access yung Facebook, or better, mag-try kayo ng VPN. Ako actually meron akong VPN, so Nord ang gamit ko ngayon, Nord VPN. So let's try kung maganda siya. Kasi dati meron akong gamit na VPN, pero yung hindi siya masyadong malakas, hindi ako makatransfer ng files. So ngayon, nag-avail na ako ng Nord VPN kasi maganda daw yung Nord. So, try natin. Sana makapag-transfer ako. And then, ano pa ba? Yun lang naman yung mga tips ko so far. I'll just give you more later. Kita niyo yung sarili niyo sa vlog. Hi guys! Papunta sila sa Osaka, Japan daw. Hindi naman expect to, guys. Taga-saan kayo sa dito sa Pilipinas? Pampanga. Pampanga. Mga papang... Wala kasi yung flight sa Clark. Sa Clark? Wala. Bakit wala? Osaka. I mean, sa Sebak. Nakikisit sila. Okay. Guys, another paalala pa pala. Sorry, bigla-bigla ko na naiisip. Power bank, no? Medyo strict ang China sa power bank. Mas okay kung yung power bank nyo merong yung CCC, yung parang triple C na label. Para mas gusto nila na may ganong label, triple C. Or, mas okay kung clear yung mga sulat ng power bank. Like kung ilang mAh siya, 20,000 mAh, 10,000 mAh. Mas maganda kung reputable brand. Pero hindi rin eh. Kasi dati, Anker yung power bank ko. Di ba maganda yung brand na Anker for power bank? Na-confiscate pa rin kasi hindi na clear yung markings, hindi na clear yung label. Ngayon, yung dala kong power bank, wala pa rin akong triple C. Wala pa rin siyang CCC. Pero, clear naman yung mga markings. Clear yung 10,000 mAh, tapos clear naman yung nakasunod doon na Anker. So, ni-risk ko na. I-risk ko na kung papayagan. Pero, 50-50% pa ako kung makakalusot. Kasi nga wala siyang triple C. May mga times daw na nakakalusot or what. Actually, hindi strict yung foreign to China. For example, Manila to Shanghai na flight. Hindi siya strict eh. Yung strict yung local. For example, dati nag-Shanghai to Chongqing ako. Yung flight na yun, dun na-confiscate. Pero yung Manila to Shanghai, hindi na-confiscate yung power bank ko. Pero yung within the local, mas strict kasi yung security dun sa mismong China. Eh ngayon naka-connecting flight ako, di ba? Manila to Guangzhou. Tapos pag-transfer ko ng Guangzhou to Shanghai, may security check na naman doon. Doon ako kinakabahan. Pero itatry ko na ilaban. Sasabihin ko na, ayan, clear naman yung marking, 10,000. Tapos merong parang airplane na logo or na parang photo doon sa power bank ko. Sabihin ko may airplane, so parang okay siya sa dalhin sa plane. Itatry ko na ilaban. Tapos Anker naman, so wish me luck. Kasama ko din magtrabaho dati doon. Nauna na siya? Hindi, nandun pa siya. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho na siya? Oo. Hi guys! Hi, hello. I'm Ryan. Alright, papunta siya sa Tokyo. Yes. Hi, Marvin. Nice meeting you. Nice meeting you. Hello. Saan ka naman ngayon? Pa-China naman lang. Guys, gusto nyo kasama tayong family. Papunta silang Japan. Hi guys! Panapan kami ni Taga saan Mark. kayo sa Manila? Paranaque. Paranaque. Oo. Hi! Enjoy Japan! Thank you. Yan na yata guys yung flight natin, yung blue no, na airplane. China Southern yata yan. Let's go! Boarding na tayo. Malilate pa ako. Akala ko kasi parang 30 minutes pa. Naglalakad-lakad pa ako dyan. Tapos may nakausap pa tayong family, no? Tapos nakapagtingin ko dito, final call for boarding na pala. Let's go! So yun guys, yung mga Pilipino ko nakita kanina. Same flight pala kami. Ayan, katabi ko pa sila. Ayan sila. Hi guys. Guys, yung China Southern, meron pala siyang screen. So may entertainment dito. Tapos yung 9 yung gano'n. So medyo malaki yung plane pala yan. May pagkain din yata dito, di ba? Feeling ko may pagkain din dito. Ay, may dami. Ano eh? Okay guys, nakarating tayo dito sa Guangzhou Airport. Magta-transfer lang tayo na magbasa-basa na lang tayo. Merong mga arrivals. Doon kayo kung dito na kayo. Pero, ay dito rin naman yung transfer pala yan. Okay guys, ito yung arrivals. Pero same lang naman yata. Mamaya na ako mag-vlog kasi immigration na. Wait lang ko dyan. So ayan guys, pag domestic transfer pala, lalabas ng immigration. For example, ibig sabihin ng domestic transfer, dumating ako ng Guangzhou, pupunta ako ng Shanghai, for example, domestic. Pero kung pupunta ako ng Guangzhou, pupunta ako ng Dubai, international transfer, hindi na kayo lalabas ng immigration. Pag domestic pala, kailangan lumabas. So ito na siya.
domestic transfer. So since nandito ako sa China, ayun na yung immigration. Kumbaga doon na ako in immigration. Feeling ko hindi na ako mai-immigration sa Shanghai. So tinataka na rin nila yung passport ko. Ang tanong lang ng immigration officer, ay wait lang, magta-transfer lang ako. Magtatanong lang ako. Ito yata, may transfer desk dito. This is transfer to Shanghai. Go inside. Thank you. So go inside lang pala ako doon. So, ang tinanong lang sa akin, kinabahan ako kasi akala ko, since dalawa na yung ticket ko, di ba? Akala ko, hindi na ako mag-immigration, diretso na daw sa Shanghai kasi yung bagahe ko, di ba, sa Shanghai na. Yung pala, ganun pala talaga, no? Kung saang bansa ka pupunta, for example, kung ano yung first entry point mo, i-immigration ka na doon. Kasi sa next entry point, since local flight na yun, wala nang immigration. Wait lang. Guys, nakalusot na tayo sa security, but I'm still trying to calm down. Daming mga nangyayari dito sa Guangzhou. Di ba? Dati na deny na tayo dito. Na-deny tayo ng ang tawag doon, transit visa dito last time. Tapos ngayon may mga nangyari ulit. Pero mamaya, I need to check muna kung saan gate ako. Okay, let's go. So, meron pa akong 1 hour para sa connecting flight ko, no? So, kahit pala dalawa na yung binigay na ticket, ganun pala talaga siguro yung rule, no? If pupunta ka sa bansa, kung anong unang city, tas mag-i-stay ka sa bansa na yun. For example, ako, di ba? Pumunta ako sa China, Guangzhou, tas mag-stay ako sa dito, pumunta ako sa Shanghai. Yung pinakauna mong entry, mag-immigration ka na talaga. Pero kung dadaan ka lang dito, hindi ka talaga mag-i-stay. For example, dadaan ako ng Guangzhou, papunta ako sa Dubai. Hindi ka na lalabas ng immigration. Pupunta ka na lang sa international transfer. Ayun, na-immigration na naman tayo. Ang tinanong lang sa akin ng immigration ay, what is my purpose of visit? Sabi ko na for tourism. Yung mga ibang naririnig ko sabi for business. So, depende ko anong pinunta niyo dito. Kasi meron yata silang Canton Fair. May fair sila ngayon dito sa Guangzhou. And then, naiinis pa rin ako. Naiinis pa rin ako pero tinatry ko na kumalma ka, Marvin. Tapos, after nun, another tanong ng immigration sa akin ay, ang tinanong niya, kailan ako uuwi? Ay, ano yung purpose? Yun lang pala yung tinanong niya. Yung tinanong nila anong purpose, tsaka ay ilang days ka magstay sa China. Tapos sabi ko 13 days. Yun lang, wala na siyang hinanap ng mga itinerary and all that. Dalawa lang yung tinanong niya. Tapos fingerprint, biometrics, tapos photo, tapos yun na. Tapos tinatakan niya na. Pagdating mo doon, may first level, dalawa yung security dito, guys. Yung may first level of security na parang i-scan siya. So, nilagay ko yung bag ko, yung mga power bank ko. Nakapasa siya sa first level of security. Sa pangalawang level of security, doon na yung sobrang strict. Hindi strict yung from Manila to Guangzhou. Yung sinasabi ko sa inyo, Manila to Guangzhou. Pero kapag local flight, Guangzhou to Shanghai, itong ginagawa, dito yung sobrang strict, yung local flight. As in talaga yung security, parang kakapkapan ka niya. Parang buo. Parang as in pati mga sapatos. Parang titignan yung mga sulok-sulok ng lahat. As in, grabe yung intense level of security check nila dito kapag local flight. Na-experience ko na rin naman to dati, so I was expecting it na rin naman. Tapos yung power bank ko, pumasa na siya. Tapos parang pumasa na naman siya. Tapos di paalis na dapat ako. Tapos yung laptop ko, ay ilalabas mo yung mga laptop and all that. Tapos pumasa na naman siya. Tapos yung mga cords ko, yung mga saksakan ko ng charger, hindi ko na ilabas. Ilalabas pala yung pati yung walang battery, yung mga saksakan, yung mga lumang earphone na may wire, lahat na may wires, ilalabas mo. Tapos sabi niya, wait, may mga wires daw ako sa bag. Tapos pagtingin niya ng mga wires, nakita niya yung power bank. Nilabas ko kasi yung power bank ko. Tapos nilabas niya. Tapos nung imbis na hindi na madadama yung power bank ko, chinek niya. So pagka-check niya, di okay na. Tapos pinascan niya ulit. Di ba na-scan na yung power bank? Parang nakalusot naman siguro. Tapos pinariscan niya sa akin kasi nakita niya together with the wires. So pinabalik niya. Tapos ini-rescan ulit. Pagka-rescan, hindi daw pwede. Tapos sabi ko, bakit hindi pwede? 10,000 mAh lang naman. Meron silang tatlong criteria. First, dapat yung power bank mo from a reputable brand. Parang known brand. Hindi pwede yung mga power banks lang siguro na nabibili mo lang kung saan-saan. Dapat from a reputable brand. First is dapat less than 20,000 mAh. And then yung last one is dapat meron siyang triple C, yung CCC markings.
So nakapasa tayo dun from a reputable brand kasi Anker. Tapos meron dun sa listahan, may nakasulat Anker. Tapos sabi ko, Anker naman tong power bank ko o Anker. Tapos pumasa ako dun sa parang less than 20,000. Sabi ko, 10,000 lang to. This is very low. Sabi ko, low nga lang Sa pasa tayo dun. Tapos sabi niya, no. Yung CCC certification, hindi pwedeng isa lang yung mapasa mo. Kailangan mo ipasa yung tatlo. I mean, I was expecting na naman na 50-50 mako-confiscate siya, pero I'm still pissed. I'm still pissed. Buti hindi ako sobrang low-bat. Hindi naman ako sobrang low-bat, sige. So, na-confiscate yung power bank natin. But prior to that, isa pa sa mga na-experience ko dito, parang feeling ko, ito yung pinaka-nakakakaba ko na flight ever in my entire life. Ang OA ng flight na to, grabe yung turbulence. Alam mo pa, itong China Southern, no? Paalis pa lang kami, di ba pa-take off pa lang. Pa-take off pa lang, nagto-turbulence na. Alam mo yung, paakyat pa lang kami, gumaganon na kami. Sabi ko, paakyat pa lang, turbulence na so ako parang, alam mo yung parang unang ganun pa lang, parang may sira ba yung eroplano or ganun agad din naisip ko. Tapos sabi ko, okay, baka normal lang yan. Tapos, nung nasa yung papawid na kami, hindi lang siya turbulence na parang pabebe. Yung parang mapapakapit ka talaga kasi bumabagsak. Sabi nga ng katabi ko, parang mga 10 feet daw yung ginaganon. Kasi nakikita dun sa yung height ng, yung altitude, no? 10 feet. So, grabe talaga kasi yung pagbababa namin. Basta nakakatakot. Parang imbis na inaantok ako, hindi ako nakatulog kasi parang ito yung nakakabang. Pero siguro because of the weather, sobrang cloudy din kasi ito. Sobrang grabe din yung ulap. Basta, parang memorable yung flight na yun dahil kabado ako parang buong flight. Alam mo yung sanay naman ako sa turbulence kasi lagi namang may turbulence every flight, di ba? Para sa lahat naman ng flight ko may turbulence, pero ang lala talaga ng turbulence na to. Parang every time lumalapit kami sa ulap, turbulence agad. Parang sabi ko, wag na nga, parang ayoko na nakakita ng ulap kasi every time may ulap, nagtuturbulence agad siya. But anyway, 2 hours yung flight. So Manila to Guangzhou. Huminga na tayo kasi ang dami natin pinagdaanan today. So from the takot dun sa turbulence to dun sa medyo nainis ako dun sa power bank, but let's move on. And that's life. Sometimes may mga dadating na challenges but hindi ka dapat magstay dun. Pwede ka naman. We are allowed to be pissed and to really acknowledge your emotion. But then after that, move on. Let's move on. Let's just buy a new power bank. And ito yung kinakatakutan ko kasi may isa pa tayong flight, Guangzhou to Shanghai. Pag ito super turbulence pa rin, baka eroplano na to. Di ba? Pero kung hindi siya super turbulence, baka yung weather lang talaga kanina, no? Baka nataon lang talaga tayo sa medyo mabigat siguro yung mga clouds. So every time umaano yung eroplano, bumababa kami. Ang silver lining, lagi tayong binibigyan ng magandang memory ni Guangzhou. No? Si Guangzhou. Pinakauna yung na-deny tayo ng transit visa. Ngayon naman, pinaka-memorable ko na flight na pinaka-nakakatakot. Papunta dito sa Guangzhou. Tapos, yung power bank, okay lang naman yun. Hindi naman yun masyadong big deal. Nainis lang ako ng konti, pero nawala din naman. Pero kung first time ko magpa-fly, tapos ayun yung ito yung nasakyan ko, feeling ko magkaka-phobia ako. Alam mo yun, kung first time kong sumakay ng airplane, tapos ganitong flight, parang yung tatatak sa utak ko, ayoko na mag-aeroplano ever, no? Ganong level siya. Phobia level, no? Pero, tara na. Maganda naman yung airport nila. Yan. Malawak. Yan, may mga shops na sila dyan. Kaso kailangan natin makapunta sa 272. Ay, nalito na ako. Saan ba yung 272? Yun guys, meron naman ditong nakasulat. Ayun, ang daming China Southern. So, 4 PM yung flight natin. 16. Wala, ba't walang 16? Guys, nung chinek ko dun sa monitor, gate close na ako. Nag-close yung gate ko. Alas 6 pa yung flight ko, pero 3:20 yung boarding. Wala, paano to? Kasi medyo pumila pa kasi sa immigration eh. Tapos yung security, di ba? Try ko pumunta sa China Southern. Is dun sa isang counter, gate closed na. Pero dun sa isang counter, check-in open. So, 271 shoot. Saan? Ayun, diretso. Oh my goodness! Ginusto mo yan, Marvin Al. Akala ko kasi hindi na ako lalabas ng immigration. So, 1.5 hour na layover. Sabi ko, kaya yan. Kasi na-try ko na rin dati, di ba, sa Thailand. Kasi ito, lumabas kasi ako ng immigration.
Ang layo ng gate. 272, Lord God, help me. Guangzhou is really giving me the best airport memories of my life. 272, bro. Ang layo ng gate na yan, shotix. Hindi na ako sa gate, hindi pa pala. Nag-boarding pa lang. Guangzhou, Guangzhou, Guangzhou. Sinasabi ko sa iyo. Yung hingal ko, akala ko na-close na ako ng gate. So, 3:20 yung boarding. 3:30 na ngayon. Lord, what a ride. Part of the trip? Yeah, part of the trip, Marvin. Tara, divert natin yung utak natin kasi ang daming nangyayari. So, let's look at the positive side of things. Dito, makakakita ka ng mga pwede mo nang mapangasawa. Hindi, joke. Dito, ang ganda ng mga tambayan nila, oh, di ba? Kanya tambayan sa Guangzhou, maraming charger dito. Dami ng charging area. Diba parang nasa sala ka ng office, corporate. Let's look at the positive sides. Hala, may juice pala dun, oh. Ang dami nilang mga juice na tinitindahan, milk tea. Hala, yung carpet nila color blue. Hindi ko yan favorite color, pero wala lang, nakaka-amaze. Ang daming nangyayari today, ah. Sige, if diretso kayo, Manila to Shanghai, ang biyahe mga 3.5 hours to 4 hours. But since connecting ako, Manila to Guangzhou mga 2 hours, tapos Guangzhou to Shanghai another 2 hours, plus layover. So 4 hours plus layover. Pero if hindi naman ganun kalaki yung difference ng pamasahe, magdiretso na lang kayo. Diretso na lang kayo sa Shanghai kasi Guangzhou, Guangzhou. Sinasabi ko sa iyo, ang hirap din ng lalabas ka pa ng immigration, di ba? Okay naman kung matagal yung inyong connecting flight ng layover. Pero kung 1.5 hour, baka mabitin kasi lalabas pa pala ng immigration, no? Tatakbuhin nyo papuntang gate. Kagaya nito, ang layo pa pala ng gate. Pero hindi pa naman pala close yung gate. Lord, kinabahan ako kasi nawala yung pila. Di ba may pila dyan kanina? Kaya bigla ako napatayo sa kinaupuan kasi ko, ba't bigla nawala yung pila? Yung pala na delay. 'Di ba? Ini-stress tayo tapos madi-delay pala. So yung mga nakapila diyan biglang umupo kasi madi-delay daw yung flight ng 1 hour. Whew. Love it. Challenge, adventure. So guys, nakakatuwa yung mga friends natin na nakilala si Ari tsaka si Pablo nung nag-travel tayo, 'di ba? Baka daw sunduin nila ako sa airport. So, baka sa Shanghai airport na sabi ko, sorry, na-delay pa kami ng flight ng 1 hour. Sabi ko, kung hindi okay, kahit bukas na tayo magkita-kita. Sabi nila, oh, hindi, okay lang, 1 hour lang pala na-delay, okay lang yan. Sabi niya, hintayin ka namin. So, at least, di ba, ang silver lining, kahit marami tayong mga pagsubok, at least meron tayong mga na-meet ng mga kaibigan dito na magsusundo sa atin sa airport. So, yun na lang. Ayoko rin masyadong gamitin yung cellphone ko kasi nga wala akong power bank, baka mag-lowbat ako. So, I'm not sure kung anong gagawin ko. Maglalakad-lakad na lang ako para makaburn ng calories, no? And i-let go na natin yung mga things that we cannot control, no? May mga nangyari today. And it's I think it's human nature naman to feel na magalit, matakot, no? Matakot sa flight. And magkaroon ng mga phobia. But I think let it go na natin and tuloy na natin. Pero actually sabi nila yung reason daw ng delay is due to bad weather. Hindi siya umuulan pero sobrang maulap siguro talaga or kaya siguro din sobra yung turbulence due to the bad weather, no? So hopefully it gets better and magre-rest muna ako dito. Second flight, let's go. Smaller plane ba? Big plane din. Kanina big plane pero ang lakas ng turbulence. Akala ko pag malaking aeroplano hindi masyadong ramdam, no? Parang first time ko yun. First time ko na malaking aeroplano pero ang lakas ng turbulence. Pero ito malaki din pala. Okay guys, finally nakarating na tayo dito sa Shanghai, no? Medyo maulan talaga na yung weather talaga, hindi masyadong maganda. Pero in fairness, yung second na flight smooth lang. May konting turbulence pero kahit pangit yung weather, hindi naman masyadong may turbulence. Yung first flight talaga, okay. Tara. Ang lamig. Ano kayang weather? Guys, look who's here. Hey, Ari and Pablo. What's up? No, we prepared this for you. What's that? We are not. Oh, is that true? What? Oh wow, I really appreciate it. Nice to see you again. Nice to meet you, bro. Wow, Pablo. Don't have to see. Oh, you have a new hair now. Yeah.
I don't know. I saw you may pick your luggage. Thank you for this. His idea. Your idea? It's like I'm a celebrity coming back here. Let's go. Let's go. Let's go. I expect that it's cold. I thought it's Yeah, it's a little bit cold. Maybe you need to put. yeah, maybe later. Or maybe I should put some. Yeah, maybe Yeah. right now. New hairstyle. Yeah, it's actually good. I love it. So they just finished their semester, right? Is it semester? It's just like the graduate design. Oh, really? I design maybe like a big house. Okay, after that design, you graduate. Yeah. What? Is it your graduation or just end of semester? Now we got same major. So Yeah, we're the same major. Oh, so okay. we graduated maybe in next month. Next month? Next month. Oh, guys, they're graduating. Welcome to the outside world. Yeah. Welcome to Shanghai, guys. Thank you, guys, Ari and Pablo. 69 is far from this place, right? Yeah, a little bit far. Yeah, it's far. So guys, I think we're gonna take the public transportation. May train sila dito. Doon din sa isang airport. Dalawa kasing airport nila dito. May train station din doon sa Pudong. Ayan o. Pudong International Airport. Pero ito is Hongqiao. Ganun. Yan. Last time kasi meron na akong nabili na card dito sa Shanghai. Pwede kayong bumili sa mga train, sa mga kiosk dito. Sa mga cashier. I'm not sure kung gagana pa to. Ito pa yung kasama ko yung ate ko nung nag-Shanghai kami. Tagal na nun. So, try ko kung gagana pa siya. Ang ganda ng card. Oh. Pero guys, meron na pala ditong Visa, Mastercard. So, baka pwede na. Sige. Try ko muna to. I hope it works. Yeah, just have there. Oh, Doesn't work? so wala daw pala laman yung card ko. Try ko yung card. Oh, it does work. Yeah. So Mastercard and Visa works here. Yeah. China is very cashless. International city. Especially Shanghai. Yeah, especially Shanghai. Wow, I didn't know that. You know that? Yeah, I didn't know that I can use my Mastercard for train payment. Really easy to do it. Yeah, really easy. It's a really huge metro station. Yeah. So it will take us about 30 minutes to get to the hot spot. Okay, sure. And I remember the train also is not that expensive here, right? Yeah, not Yeah, compared to other East Asian countries. Bullet train. It's Yeah, not yeah, expensive. yeah, yeah. Frozen also. Guys, yeah, it's so cold outside. So cold. But it's not raining, right? yeah, maybe not. Not really? Not really. Thank you so much, Ari. Let's go, let's go. Woo! Well guys, so we're gonna have some hot pot tonight. Good for the cold weather. Ari's energy is back. Go, Pablo. Pablo is the fashion boy of China. Guys, look at his Balenciaga shoes and Balenciaga pants. So dummy that shoe. Not But- uncomfortable. Yeah, but Pablo told me that he feels uncomfortable with the shoes. Ooh. Welcome to Shanghai, guys. The modern city of Shanghai. Let's go. So, pupunta tayo sa hot pot. Dumpster. Okay. Guys, we are here. Famous na hot pot. So guys, meron daw free na manicure. Oh. If kakain ka sa hot pot na to, merong free. So yan, ano nga ba pangalan nito? Hindi ko alam yung pangalan, pero sabi nila sa popular daw na hot pot spot dito. So magtiwala tayo sa mga lokal. What's the name of this place? I don't know how to say Hai Di Lao. Hai Di Lao. So this is the name, guys. Hai Di Lao. Okay. Let me just grab some fruit. Yep, or sure. something. Oh. What do you recommend here, Pablo?
What? What do you recommend? I Which one is good? Just from the point of mine, actually this one, classic one. The classic? Okay. Actually good. That's good there. And maybe you want not spicy, Mm-hmm. and this one is the tomato one. Tomato? Yeah. Okay. And now, So those are the two that you recommend. This one, the classic, and the tomato. Okay. yeah, maybe we can ask for Ari, okay. Thank you so much. Guys, ang nice nila, nagbigay sila ng fruit pa platter kasi foreigner daw ako. Kanina kasi nagvo-vlog ako sa may pinto. Tapos nagvo-vlog ako. Baka nakita nilang vlogger na foreigner. Binigyan nila tayo ng fruit platter. Oh. Pakwan, ubas, saka melon. Tapos sabi ko sa kanila, sila na mag-decide ng order na yan. Nagdi-decide sila kung anong kakainin natin. Sabi ko, mas kaya nyo na yan, kayo naman nakakaalam dito. So, try muna natin yung melon. Cheers! Take it away, Ari. Welcome to Hai Di Lao. Really the most famous hot pot in China. Take a Alright. look. So this is our food, guys. Really Wow. good. We got 4 flavors: mushrooms, pork, tomato, and the spicy one. Guys, and the fashionable boy, Pablo. Oh, wow. To me, I like. What do you recommend? Have some garlic, but I don't think if you will like it. Some garlic and Garlic. This one. What is this? Peanut Sauce? Okay. So guys, there's a lot of free sauce and condiments here. Fruits, you can just pick by yourself. Crispy beans. Mm-hmm. Yeah, and the beef. And also the I don't know how to say that pickle. 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 Okay. So Pablo's version is different. just seem like him. Similar. Okay. Everyone bought the different one. There's actually a free dessert though, guys, like a Yeah, jelly yeah. dessert with these red bean. So if you pay for this, everything's For free. for free. You just need to order one. No, there's a price, but Oh, for there's each a price person, for each only person. 8 RMB, so it's really cheap. Wow. Oh, Good. good, right? Tomato sauce, parang appetizer, guys, if we're kumain. The serve they are really good. Really good service, right? Yeah. The service is really good here, guys. Check your. Sisasawsaw mo lang pala itong mga meat mo dito. Pipili ka ng sauce na whatever sauce you want. And then, if you feel like it's cooked, then you dip it maybe here first. Cheers. That's good. Ang good. Yeah, I think I can take the spicy. It's a little spicy, but I can take it. It's not that spicy. Yeah. Okay. Go up. Is this chicken intestine or Duck. duck? Okay, duck intestine. I mean, like 6 times or 7 times. Okay. So it's cooked. It's really easy to cook. Oh. We can try it. You can try it. Oh, thank you so much. So that's the finished product, guys. Grabe yung hot pot dito, eh. There's a lot of ingredients. We finished a lot already. Yeah. Guys, but there are different flavors or soup here. So they mentioned that each soup actually come from Different regions. Yeah, different region. province, and Oh, different okay. styles. But this Hai Di Lao can mix it into one. into one, so you can taste Yeah. everything. This Oh, one, Sichuan, Chongqing. Chongqing, spicy. Spicy. this is Guangzhou. Guangzhou with chicken. Chicken with- broth, yeah. This is Okay. from Guizhou, actually, with just some sour, tomato, sour flavors. Mhm. And I don't know this one. Yeah, This yeah. one maybe the Yunnan. Maybe, yeah. And the plain one, you said it's from Beijing, just the plain water. You have to blame water. Yeah, okay. Ayan guys, may in-order silang noodles. Oh, uy! Hey! Wow!
Wow. 我感觉比之前要花哨一点。我感觉好几年没来了。Oh. 给他们下哪个锅眼看一下。 Well, which part you want to cook the noodle? Well, you decide. I can eat whatever. To me, I'm okay with everything. Maybe tomatoes. Yeah, tomato. Yeah. 番茄的番茄。 So guys, that's a noodle. It's a noodle show. Yeah, it's a noodle show. Oh. 谢谢。煮2分钟就可以了，盛一块。谢谢。So much. 啊，你的好。 Okay. Yeah. It's for you. I don't. Yeah, so we have like some few gifts. Yeah. Double. And our friends are really, really nice. They treated me dinner tonight. Thank you guys. Oh, I need to pay tomorrow. Yeah. It's okay. Don't worry about this. No. Don't forget Are your they- luggage, bro. Oh, yeah, wait, still have my luggage. Only yeah. Shanghai. You live in the same city, right? Yeah, we're We in both- Zhenjiang. Zhenjiang City. So guys, we're just walking to Ari's Hotel. hotel. We're gonna grab Pablo's luggage. So this is what do you call this place again? This is like called Xujiahui. Shujianghui. It's like a, I don't know, business center, small business center. So that's it guys, no, nag-check-in muna kami ng hotel dito for just one night kasi dito kami sa Shanghai ngayon, no. Kasi bukas pupunta kami sa parang hindi siya countryside pero wala kami sa Shanghai kasi di ba long weekend nila dito sa maraming tao. Pag ano lang kami, papahinga lang talaga. Parang yun din naman yung kailangan ko lately, di ba? Parang wala kaming itinerary. As in, magpapahinga lang kami dun sa probinsya. Dun sa magstay kami sa village dito sa China. And then, wala lang. Baka dun yung ano namin, itinerary. So, nag one night muna kami dito. Si Ari dun muna siya sa mama niya. Kasi naka-hotel din sila yung mama niya ngayon dito sa Shanghai. So, dun muna siya. Tapos kami ni Pablo, nag one night muna kami dito. Dito kami nagstay sa Mercure Hotel. Malapit lang sa Hongqiao train station. Kasi bukas magti-train kami, di ba? So, nagstay na lang kami dito malapit sa train station. Ito yung hotel namin. And dyan si Pablo. Dito ako. Actually, yan. Yung mga sofa-sofa pa doon. Malaki ng TV, ah. Malaki ng TV. 60 inches ba to? Ayan, malawak. Siguro pwede nyo siya makonsider kung magsasakay kayo ng train dito sa may Shanghai kung gusto nyo rin mag-DIY sa mga probinsya kasi dito sa Hongqiao yung train or kung dito kayo sa Hongqiao Airport. Pero ang Hongqiao Airport usually pa mga local flights siya, no? Pag international, I think doon kayo sa Pudong Airport. But if ever lang, maisipan nyo, no? You can book this hotel. Kapag sa Klook, of course, you can always use my discount code Marvin sa Mako Klook. Pero pag sa Agoda naman kayo mag-book, you can use my Agoda hotel discount code Marvin Agoda. Capital letters lahat. At ilalagay ko rin sa description box yung link para mabilis nyo ma-redeem pag hindi gumagana. So, ayun lang naman. I think wala na kaming gagawin ngayon. Papahinga lang kami. Natakot din ako sa flight kanina. Sobrang lala talaga ng flight kanina. Like, makakatakot yung flight kanina. But, ayun. So, tomorrow, let's see what will happen. Ayun, nagkatapos ko lang maligo. Si Pablo naman ngayon naliligo. Guys, even Pablo's sleeping wear is like Balenciaga, bro. No, anong Tagalog doon? Turn, like, Like what? your back. I think it has better. This one? No, at the back of your shirt. Back of my shirt? Yeah, This one? yeah. Balenciaga? Balenciaga, yeah, guys. We're just gonna sleep, but our fashion boy is still wearing Balenciaga during his sleep. I think that's it, guys. Maybe I'll just continue the vlog tomorrow. Maybe another vlog tomorrow. I'll see you again in the next one. Bye, Pablo. Say bye to the vlog. Bye, guys. Bye, guys.